Ano tayo niyan? Anong oras kaya maano yon? Mamaya ko yan, wala na yun. Naubos na yung pangatlong bana. Bumababa na? Wala, no? Okay. Balik tayo mga ka-farmer. So ayan, pinalitan ko ng butas. Yan po yung hulog niya. May dalawa. Ito medyo marami. So depende nga kasi. So ayan ang gandang buhay. Ito na po yung ano natin, medyo may humaba yung, pero dapat nito medyo maikli. Palalaki na lang natin yung butas sa drum seeder. Medyo lalakihan na lang po. Mamaya magta-trial pa tayo doon kasi iba sa putik, iba dito sa yan, dami ko ng trial na hindi po makuha dahil iba yung tagtag nung so kailangan talaga sa putik na. Ayun, kaya po ay nahuli pang late pa tayong naguhitan. Patay tayo. Naguhitan na kahapon yung nakalimutan sabihan ni Kongkong, naguhitan din yun sa amin. Ayan, pero ayan, tulong-tulong po kami, si Rizal, si Jomar, Kongkong. Sa drum seeder naman tayo. Hindi ko lang alam kung ilang gaano tayo katagal sa drum seeder. Dito yan net. Wow! Yung net ng ng kubo yan, mga farmer. Doble kayod na naman tayo. Papadrum seeder tayo, tapos nagkakabit sila ng net. Paano kaya hahatiin ang katawan nito? Baka unahin ko na lang yon kasi papatuyo pa naman kami ng papahantag dito. Di-drain pa yung tubig Hagipin lang natin. Yan na. Maggagamit tayo ng pre-emergent herbicide dito. Sopit. Kasi si Tatay Bong hindi, ang ginagawa niya, pinapatubo niya na yung damo bago niya isprehan ng dito yan, Kong. Buhayin natin yung dati nilang ginawa. May pumapasok na tubig kailangan yun sinasabi ko hindi tayo pwede dyan. Dito yan, kailangan makalab doon, dadaan. Oo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nabuhayin yan. Di ba dati may ganyan dyan? Oo. Ayan kasi sobrang taas na naman ang tubig kung kailan di mo kailangan. Harangan mo na dito mamaya Kong Grabe Hindi kasi nga walang matakbuhan. Lagyan ko pa ng yun, sakong marami dyan butas. Dito natin mamaya lalagyan. Tapos para dyan na diretso sa gilid. Asa si Jom? Patulong na, pag tulong-tulungan na yan. Oo, kaya nga, dapat nga may ganyan. Ginawa ni Tatay Bong yan. Kasi nga, pag sobrang taas ng tubig, kagaya nito, kay Ramil, tingnan mo. Di ko lang alam kung kaya ba ng kalabaw. Ha? Oo nga Magdadali yung silapos. Mayroon na rin si Tatay Peli tingnan mo, impluwensya natin. Dati ayaw nila ng sprayer tingnan mo, bumili na rin sila. Nakita nila maganda Dati ayaw po nilang gumamit ng ganyan. Yung di gasolina tingnan nyo ngayon, nainganyo po silang gumamit na sprayer din. So at least, di ba? Ngayon drum seeder tayo. Meron nga akong pinaplanong kaya lang hindi pa nga tayo nakakapag drum seeder, ma-advance na naman ako. Pero kaya naman na palang patubuin yung palay kahit doon lang sa farm, mga farmer. So habang nag-aanihan pa lang hindi pa napiprepare ang bago pa lang mag-anihan, pwede ka nang magpunla. So hindi na may iistorbo yung yung palayan mo na magsasuffer ng ilang panahon para dahil sa punlaan, magpe-prepare ka ng punlaan. Wala na po ngayon. So mayroon ng mga trays na pwede mo na doon na sila patubuin, doon ka na magpupunla. Tapos transplanter naman ang gagamitin mo. So pag transplanter, di na kailangan maguhit ng ganito, mga farmer, kasi kahit ganyan nakataas ang tubig mo, wala nang problema.
hila ka lang ng hila ng ano, mataas na yung palay. At the same time wala ka ng anuhin na yung oras, di ba? So ayun ang ano, pero tubukan muna natin tong rice transplant drum seeder. Malay natin okay naman. Pero pinaka the best na yung naisip ko na yun. Nasabi ko pwede naman palang patubuin nga naman sa sa gagawa lang tayo ng platform na pwede nating alam mo na pag patubuan. So kailangan pag-aralan din muna yon. So ayan nag-spray na sila ng pre-emergent herbicide yata. Ang galing din ng diskarte nila. Inuuna nila yung pambuto kasi nakalagay doon sa manual 2 days after seeding. Pero bakit Sal, natin to? Lagyan natin ng konting para dito na yung tubig. Ito. Ito. Para dito na takbo lahat. Ngayon lang naman na may punla na ang lakas. Kung kailan di mo kailangan ng tubig, saka Nakasara na kuya. ha? Nakasara na po. Nakasara na yan. Ang taas Di kasi po pwedeng bumagsak ang palay sa ganyang kalalim na tubig dahil dito tubo. So kailangan putik lang talaga siya na babagsakan. Kaya po ang purpose ng guhit. Daming suso Siguro mga isang sakong pamatay suso ang kailangan natin dyan Marami pa rin. Dito, hindi ba naglagay si Kongkong dito? Nandito yung harang kasi niyan Dito. Wala ka bang kutsilyo? Ayan, kutsilyo. Uy, ayan na mga farmer. Busy kami sa palay. Ngayon naghahabol. Nakapagguhit na rin. Hindi ko na video. Napadaldal din tayo. Tapos yun, ando na yung drum seeder. Susubukan na lang namin. Sana magkasya yung 45 kilos. Pero sa tingin ko baka sumobra pa Sana naman makuha natin yung tamang timpla na kaunti lang ang nahuhulog na butil kahit dalawa lang. So ayan, nagpasabog ako ng bayonet na taho bayonet na pangmatay kohol. Tapos tawag dito, nagpa-spray pa ako. Dami maliliit na kohol, grabe. Si Tatay Feli, ganoon din ang ginawa, nagpa-spray din po sila ng pangkuhol. Pero ngayon nagpandamo na sila. So ito, nagpa-spray na rin ng pandamo bukas. Kaya lang may tubig pa yung baba Ayan. Pwede na naming subukan siguro to. Susundo ka na. Subukan na natin? Asan na ba yung pang Ha? So ang butas na nilagay ko, medyo linakihan ko na ng konti. Gawa ng eto, inaalala ko mga ka-farmer may may baka humarang na po yung ugat. Linuwag-luwagan na natin. Sana konti lang po ang mahulog. Ayoko namang marami masyado. Yung butas. Yung butas, kakalibrate yan tingnan mo na maigi, Sal. Baka umusli yung dito. Okay naman. Lit lang natin kasi kahapon dami din nakukulog sasabay na yan. Iisa na itsura niyan. Kahit isang lang. Yung malaki yan. Medyo malaki ng konti. Opla. Letter T. Yan, sige. Sige ba, ikaw bang swerte? Lagyan mo na. Huwag mo itapon baka matapon ng kalahati. Sige pa. Para malayo-layo pa yung Sige pa. Yan, sige. Para hindi na tayo magkakarga. Isang tabo. Buhos mo na isang tabo. Dapat pala, kalabaw mo dito, titigil ko. Kalabaw. Yung Mapandaw mo lang. ano tayo niyan? Anong oras kaya yon?
Mamaya kuya, wala na yun. Naubos na yung pangatlong bana. Ah, bumababa na. Wala, no? Ah, okay, very good. Diniliit-liitan ko na lang yung ano. Tatapon mo pa. Sana swerte si Kongkong. Baka ikaw nang hinihintay. Baka ito na yung Baka dito na tayo 500. dito na tayo mag-harvest ng 500. Ano, 100 lang. 500 na sama ng loob. Magulang. Ha? Hindi, target natin ano lang, tag-ulan. Hindi, wag naman. Medyo mga 1 ano lang. Kahit 130 ganyan. Pwede na. Siguro 150 pwede na. Hindi, ano naman to, hybrid to eh. wala na. Meron Oh, merienda muna bago humila. Di ba yan? Meron Ito, damo to ah. Ayan. Oh. Pag hindi nag-click to, ano tayo, rice transplanter. Huwag tayong susuko. Habang may pang ano pa naman. May pang budget pa. Oh, basag. Hindi natin yung tabo. Aro, sinira mo yung tabo ah. Hindi. Sige, tingnan natin kung hanggang saan yan. Oh, merienda muna bago tayo manalangin Manalangin muna. na tumama. Ay. Ayan, subukan na natin. Gitna mo ko nga. Aalalay ako sa'yo. Ako sige, lakad ka na. Ay, marami pa din. Madami pa rin. Sige, sige, lakad kang mabilis ng konti. Marami. Parang marami. Sige. Wala kuya no. Pwede tayo magtitining na lang tayo. Pag sobrang kapal, babawasan. Tapos ikukunin na lang natin doon sa makapal. Ililipat natin doon sa hindi tumubo. Kasi may makatulog. Medyo makapal oh. Hindi mo makokontrol talaga. Ulit na. Oo. Tulad nito mga pal. Oo. Bunot. Isa may bungi. Oo. Pwede nga ulit-ulit mo lang. Mm. Sige. Pwede tayong magbabawas. Pagka babawasan na lang natin. Medyo makapal. Kuya. Maghuhulip tayo dito. Medyo ang comment ko dito ay bago namin hilahin tong dapat nakasuyod na ng kahit bukas mo na medyo ganyan na po yung putik ko. Hindi kagaya nito, may mga gumagalaw pang tubig. Next time, pero tutuloy na namin. Guhulip na lang po kami. Mano-mano. Meron naman kasing tutubo na makapal. Doon na lang namin kukunin, tapos ililipat namin sa iba. Pero kinaganda, namatay na yung mga kuhol. Ayan oh. So ayan po yung mga nahuhulog. Hindi mo pa rin maisasaka na kagaya na medyo marami pang tubig. Okay lang. Tubig pa. Oh, matubig pa dito. Matubig pa dito. Babalik tayo, ikot tayo. Okay na, nakakuha na namin. Tama lang yung ganyan. Malalaman natin yan pagka tumubo na po sila. Kung magtitining tayo o matrabaho ng konti, no? Mukhang the best na talaga yung transplanter. Kung kaya natin magpatubo doon sa sabi ko nga, level by level naman yan. Kita natin yung disadvantages nito, yung advantages, diba? So, hindi pwede sa matubig-tubig pa yung transplanter kahit kahit may tubig, saka wala nang guhit-guhit yun. Wala nang guhit-guhit. Yun ang advantage nun. Pero
least subok lang ng subok. Ayan. Ito po. Ayan, nalalaglag. Minsan marami, so hindi mo rin makokontrol. Ayan. Yung mga naandito sa gitna, yan po yung dumadaan doon sa may ano niya. Hindi din talaga perfect yung pagkakagawa. May lumalabas na palay doon sa gilid. So hindi, siguro baka hindi pwedeng ganun kapuno. Ang gando lang, pero mamaya karga ka ng karga. Tingnan nyo, hindi ang huhulog sa side. Doon. Tapos kung darating doon, konti na lang, pwede mo namang isara yung ano, matipid, napakatipid. Oo. Tapos ito, kagaya ito, na-miss na, pwede ka nang maghuhulip tayo, pero hindi ganito inano ko lang, maghuhulip tayo pag tumubo na siya. Doon mo na makikita yung mga kailangang hulipan. Kita natin yan, kung bungi-bungi talaga hindi maganda. Ayan. Tapos ayun naman, ayun yun. Ayun. Kung hindi po tumatapon sa side, mas perfect yung bagsak nung nung palay. May tumatapon sa gilid kaya medyo makapal yung iba. Sayang hindi nila na perfect yung kasi kung hindi mo naman pupunuin yung imbodo, pangit naman, mapagod ka, karga ng karga. Parang mas maganda yung yung mas unang drum seeder. Ayan, kailangan po dalawa ang may nakaantabay na isa. So mas advisable siya sa malalaking pinitak yung yung drum seeder. Okay naman. Ang comment ko lang dito sa binili ko, yung gilid niya kung saan nagro-rotate yung may pumapasok na palay, may nahuhulog pa. So nakakadagdag pa siya, Maganda sana kung wala na, mas makokontrol mo talaga yung hulog. 2 to 3 pwede na sana kada isang ikot 3 mahuhulog pero ang nangyari ay minsan nadadagdagan gawa nung sa gilid. Tapos sa susunod namin, magpapaguhit ako ngayon. Ayusin na muna namin yung mga tubig, yun kasi ang disadvantage niya, hindi siya pwedeng ganyan mga ka-farmer. Ayan, may tubig na ganyan, hindi siya po pwede na mahulugan ng binhi, masisira lang yung binhi, dapat putik na lang. So ang gagawin namin, ang first day ay puro kami palalabasin muna namin yung tubig pagkaguhit. Kinabukasan na kami mag drum seeder para putik na lang po ang matitira. Tapos magpa-spray ka na rin ng pangkuhol, pwede din naman. Ayun ang natin, ang gagawin natin. At least meron na pong mga plano sa susunod na titingnan na rin natin kung ano ang pwedeng gawin doon sa tumatapon na yon. Kaya lang naandito na tayo, hindi na po makakapag-antay yung binhi natin dahil nakasibol na yan kailangan na talagang ilagay. Pati si Puroy at Rambo, ayan, tumulong na rin po sila mga farmer. Ayos din naman pala, team effort. Kakahugas ko lang, hanggang dito yung putik ko dahil nung una na tapunan kami gawa nung paglipat. So talagang mga, pero ngayon okay na, wala na, smooth na po. Dalawa lang ang kailangan. Ayan, tingnan nyo. Tutulungan ng dalawa. Ililipat. Buhat. Na? Laki pang tubig, no? Binuksan na nila para lumuwag yung tubig medyo hindi naman kailangan, sobrang taas naman, kakaroon ng sibol dito. Ayan buti nga na divert namin doon sa dulo.
papaikot sa baba ng gilid ng Pilapil. Yung kagaya ng ginawa ni na Tatay Bong noon. Kung hindi, dito ang tubig niyan. Okay naman mga farmer, titingnan na lang natin yan yung pagtubo nila. Tapos siguro magkakaroon ng retouch ng konti. Makikita natin yung mga bungi-bungi. Makikita natin yung team effort again. Makikita natin yung mga unnecessary na tumubo, pwedeng tanggalin. Yung pruning ba? Kasi ayaw niya ng siksikan. Yun po ang pinakaano ng hybrid. Ayaw niya ng may kaagaw. Gusto niya isang space. Gusto niya yung 20 by 20 ata yung niya. Gusto niya yung space Yun lang. Dalawa, pwede na yun. Dalawang buto. O isa, pwede rin. Talagang pagdating dito, ikaw pa humihila. Pero kanina, talagang galing timing ni Kongkong Opla. Nag-usapa namin yun. Ha? Nag-usapa namin. Kain na muna tayo. Iwan niya muna yan. Doon tayo kumain. Mabilis lang naman Oo. Sa umpisa lang kasi talagang parang naninibago ka dahil pero sabi ko sa susunod gagawin natin pagkaguhit, ang gagawin natin sa araw na yon, spray, alcohol, patuyuin mo na muna. Putik na lang kinabukasan na tayo mas precise yung hulog niya kasi pag nahulog niya doon na Pag may tubig, gagalaw yung pala wala na. Mawawala sa linya. Tsaka mas maganda yung kuya. Yung putik nun, maliakat na yung... Oo, pag nahulog doon yung pala, yun na yun. Marito ako pa ako piling. Sa burak, ayaw ng burak. Ayun, ganyan sa kabila. Temo kahapon yan medyo tuyo na siya. Ganun na lang ang gagawin. Nandun pa si Rambo, naayos nila yung matubig dun sa... Dami pa palang tubig. Di pa ako nakakapunta dun Mamaya pupuntahan natin. Pero lakas na ng sapa doon kuya. Gato ko lang ulit yung... Tama Woo! Sobra-sobra po yung nababad na to Tapos at the same time matatansya ko pa kung ilan ang ibababad ko na binhi. So yun na lang ang bibilhin ko. Kung 30 kilos na lang. Kahit bumili na tayo sa sa DA, sa DA sa Muñoz. Ganun na lang. Mangan, Karin. Bisa ka. Hawa ka ano po ito? Bingi. Dalawa ang bingi namin dito, si Ramil tsaka siya. So bait naman yan. Kaya lang talagang sisigawan mo pagkausap, tsaka kailangan pinapakita mo yung lip sa kanya para at least pag sinigawan mo siya, maririnig niya na lang kaunting-kaunti plus lip reading, yun maintindihan ka na. Mabait yan. Siya po ang naasahan dito sa pag-aararo. Yung pinaka-boss niya si anak ni Tatay Peling, sila ang magka-partner lagi. So sa pag-aararo, land preparation, sila ang inaasahan. Nigyan ko nga ng 1,000 nung nakaraan kasi nakakontrata na yan binigyan ko siya ng extra patago. Matuwa naman. Nakita ko kasi mag-isa lang siya nag-aararo So ayan ganito, ayan ang i-avoid natin, tubig na ganyan. So tamang-tama nga. Ay, saan ba yung aking chinela? Saan din pala? Balik tayo mga ka-farmer. So ayan, pinalitan ko ng butas. Yan po yung hulog niya. May dalawa. Ito medyo marami. So depende nga kasi. So yan po ang ng drum seeder. At tingin ko okay din naman. Kasi ang kailangan talaga nito ni hybrid, gusto niya ng space mga ka-farmer. Kaya ayaw niya talaga nung dikit-dikit. So kahit sabihin mo tumubo itong gilid na to, so yan, ito tumubo wala siyang kaagaw dito. Nutrients ba? Hindi kagaya nung sabog, talagang siya. So ayan may nahuli. Ayun.
Pwede pang liitan ng konti yung butas. Nilalakaran ni Kongkong, wala nang laman yan. Ay sabi ko, sumigsag sila parang lasing Ang gagawin namin, uhuli pa na lang po namin yan. Dami naman tayo. Masaya naman sa bukid Ayan. Tama-tama lang yung lalim ng ano. Mabigat ba Sal? Hindi. Maano pa yung putik, maganda yung putik. Hindi mabigat, pero pag may tubig-tubig. Pag mas maputik, mas mabigat-bigat ng konti. Pero hindi naman ganun kabigat. Sabagay, hindi ka pa naman umuunga. Pag umunga ka na, ayan, pantay-pantay Maganda. Mas maganda pala yon. Hindi yung dala-dalawa. Tama na yan, ganyan ang gagawin natin. Oo. Alin? Anong babalikan? Bakit? Kuya, kinuha na namin yung pinakatuwid niya. Kaya babalikan namin, may sasara tayo dito. Para nakalinya pa rin yung... Pwede, oo. Yun lang, kailangan at least dalawa ang maghihila. Kasi nga ang problema natin is yung itong mga hindi naman pwedeng gawing isahin lang. Gawa ng pababa po ng pababa itong ating lupa Ni-inspeksyon na ni Ramil yung ano, yung laglag ng palay. Makikita yan pag tumubo na. Doon mo na makikita yung ano niya, difference. Before 25 days makikita mo parang wala. Dahil kung konti, alam mo damo lang na tumubo. Pero after that, doon nalilitaw yung ganda ng ano. Tapos doon na kami mag uhulip siguro mga after mga 18 days, 3 weeks siguro maximum. Doon na pwedeng anuhin yan bubunot na tayo ng ano. Medyo maraming hindi pala pwede, dapat pala ito malaglagan din. So anong gagawin natin? Teka dapat pala ipasok mo ng kaunti. Hindi masyado palang malaki ang agwat yung tatamaan ng gulong, walang mahuhulugan. Ang gawin mo, usog mo ng kaunti. Usog mo. Yan, sige pa. Okay lang naman yan kahit maano Sige. So nakapasok ka ng kaunti Sal, no? Okay lang yan. Naaral pa natin ano pa lang naman ito Teka. Mas maganda po ngayon. Tingnan nyo, okay lang yan, isa-isang yan. Actually recommended nga, isa lang talaga tingnan nyo mas okay ngayon. Ginalaw ko pa ng kaunti. Aaralin mo talaga yung bagsak. Ayos enjoy tayo dito. Ganda. Yan Grabe ang tipid nito. Matipid po ito. Lalim pala putik dito sa iba. Yung yung mga kagaya nito, medyo malaki pong walang laman yan. Huhulipan na lang namin yan pagka tumubo na. Sabi ko sa kanila, maglalagay tayo na dami sobra Bawat pitak may siguro mga 2 square meter. Maglasabog kami para panghulip. Kasi meron siguradong may mga butal So yun po ang gagawin namin. Hindi pa namin makakuha yung tamang diskarte. Ito, susunod doon sa huli. Anuhin na ninyo, siguraduhin na yung linya. Para pantay-pantay. Ito kasi parang lasing
Saan? Ito naman ito. Malasing. Oh, Tanggalin mo lamok. yan 3 pitak na lang naman. Saan nyo idadaan yan? Oo. Ganda sana sa ano na, pilapil para hindi na magulo yung ano. Kaya ba sa pilapil yan? Ayan ko yan. Sunod tayo doon. Maaga pa naman. Kita natin. Ay. Ito, sabog ni Tatay Peling. 216. Bro, ginulo nyo yung ano, pilapil. Gigulo na rin tayo. Bagong ano, tapal, no? Ako naman nagtapal dyan ko. Ha? Nagtapal dyan. Ay, ikaw ba nagtapal? Isa pa sa mga disadvantages ng pagda-drum seeder mga farmer, yung guhit na ginawa ninyo, magugulo. Sabi ko kay Kongkong bukas, Kong kako, ang concentrate mo buhayin uli yung kanal. Kasi baka mamaya ulanin tayo ng malakas, maglawa lang itong hindi tutubo yung ano natin, yung binhi natin. So, kailangan pong magkaroon talaga ng kanal like this, di ba? Tingnan nyo, ang ganda ng pagkakagawa ni na Apong Peling dyan. Ayun, may kanal din doon. So, parang nakabed siya, mababa dito. May takbuhan yung tubig ulan diretso sa pababa. Kasi pag wala, mag-iipon ng tubig, wala na, hindi na tutubo yung palay. Kaya pagbigyan lang natin to ng ilang beses drum seeder, bigyan natin sa tag-araw. Kung makaipon-ipon mga ka-farmer at kikita naman, God willing, sana po makabili tayo ng drum seeder. Ayan, drum seeder, transplanter. Yung transplanter yon, wala ka nang iintindihin kahit ulanin ka pa. Wala nang guhit. Kasi punla na yon, halos isang dangkal na yon pagka yun ang nun, kinaganda. Hinihila din, di makina na din lang po. May nakita ako sa ang presyo is ang sabi is 90,000 yata. So sabi ko hindi naman pala ganun kako kamahalan, pwede naman pag-ipunan yon. Subukan lang muna natin to kasi sayang naman yung 12,000. Pero ang ganda na tingnan nyo. Nakuha na namin. Yun, kung nanonood si Ka-Farmer Wens, hindi pala yung 2 butas. Yung isa pa na ang pagitan is one hole, and then may sarado yung 2 hole sa 3rd hole. So bali parang may gap siya na 2 butas. Okay din, tingnan nyo. 2020 tingnan nyo. Tingnan mo. 20 cm. Okay. Maganda. So yun na. Etong dito sa huli, yun ang natin. Yun ang ginawa. Tapos si Rizal iniikot niya na lang. Sabi ko nga pag tumubo naman yan, may isa tayong araw na gagawin. Kundi maghulip. Uli, team effort uli yan. Na wala diba? Syempre trabaho naman. Tulong-tulungan na lang namin. So ayun, team effort uli ng paghuhulip. Mabilis lang naman maghulip yan. Basta ang technique namin, magpapatubo kami. So siguro sa isang pitak dito 2 square meter magkakapalan namin. Tapos sumunod isa uli after so nasa gitna ng 2 pitak. Kunyari doon sa dulo 2 square meters, just in case na mga pwede pang sisiksikan natin yan. Tapos ang susunod naman dito na naman 2 square meter uli. Tapos doon sa kabila naman doon tayo 2 square meter. So ikakalat natin para hindi mahirap ba. So dito, tapos doon, dito, doon, pag ganun na lang po ang gagawin para mas mabilis ba ang ayan na half day, kaya half day po ng mas mabilis pa rin ang sabog syempre. Kaya lang yun nga, ang sabog bukod sa magastos ka sa binhi tsaka yung hybrid, hindi talaga, ayaw niya talaga na sabog, pansin ko. Kasi syempre yung spacing hindi kagaya nito. Tingnan niyo, saan ba? Ito, ayan,
Ang sumunod ayun. So ayong area na to, wala siyang kaagaw. So makakapag ano siya, kakapal siya, no? Makukuha niya yung nutrients na kailangan niya. Hindi siya makikipag-agawan. Tapos yung roots pa, hindi mag-uumpugan. So 20 cm din ang 20 by 20 daw ang ano niyan, spacing. Tingnan natin. Ako naman, ano naman mga ka-farmer, sabi ko nga ito bisyo ko eh. Hindi po sa naghahangad tayo ng kung ano man. Ito po ay isa sa mga kaligayahan ko dahil mahilig tayo sa farming. So, ano na to? Parang stress reliever. Isa nai-stress ka din. Dahil minsan, 'di ba? Kagaya niyan, kung uulan or ano, 'di ba? Hindi maganda ang panahon, o hindi mo tinamaan yung tamang ano, normal naman 'yun. Pero overall, tayo po ay nalilibang, mga ka-farmer. Hindi naman tayo. Sabi nga ni Consel Serving, ikaw lang naman ikaw ang umaning maganda dito. Sabi niya 120. Yung mga doon daw sa baba, may 40, may 60. So, sabi ko okay pa rin pala. Actually, ano na yon, kumbaga bust na yon yung last ani. Bust talaga. Hindi mo ina-expect na ganun kababa kasi maraming mali mga farmer. Bukod sa inabutan tayo ng tag-ulan, may mali din ako sa binhi na sinabog ko napakarami. Tapos yung binhi pa hindi daw ganun kaganda. Mag longping na lang tayo. Subok na yung longping. Balik tayo sa longping. Sumalubong pa sa ulan yung flowering stage. Isa pa sa nakadali. Ito kailangan buhayin na lang ang kanal nito. Bukas na buhay, ayos yan. Hey! Ginawa mong kalabaw. Ayun, yun pala. Oh, Sal, pag nagkalat ka ng 2 square meter, siguro ganyan. Medyo makapal lang konti, no? Tapos, di ba doon? Sumunod mo naman doon. Oo, tapos after doon naman. Tapos doon naman, pasigsag mo para hindi, kunyari, naandito yung kulipan mo, doon mo kukunin. Kung naandito, doon mo nakukunin, na. Oo, sigsag mo, alternate. Kasi marami-rami ang huhulipin eh. Huwag mo nang tipirin dahil dami sobra eh. Marami yan, marami ang hulipin natin. Gawa ng... Gawa natin dito sa bana, kuya. Kasi talakalubog to eh. Oo, yun. Bana ang tawag nila dito dahil medyo nakalubog po mga farmers. So ayan, ang ano natin. Marami sobra, yun nga yung isa oh. Halos 45 ano yun, kung 45 binati ko sa dalawa, 20 kilos na andun pa. Napakatipid ng drum seeder. So itong 1.2 hectare, kakain lang po ito ng mga, marami na ang 30 kilos. Yung 30 kilos mo may ano ka pa, may panghulip ka pa. So sobra pa. Tama nga ang sabi nila, 20 kilos lang. Nagsiguro lang ako kasi nga mahirap maubusan kaysa sa sumobra. So kahit medyo gumastos tayo, ayun, bumagsak na naman. Oh. Ano yun? Nabuksan? Bumukas na naman. Ayun pang disadvantage niya. Pero tingnan natin. Huwag muna nating i-judge kasi may may ka-farmer nga tayo. Sabi niya, ka-farmer maganda. Yung 0.6 hectare ko, umani ako ng 138 ba? So, ayun. Subukan natin to. Although hindi pa namin na perfect, pero sabi ko nga, ito po ay isa sa mga bisyo. Bisyo natin. So, okay na yan. At least magandang bisyo pa rin. Magtatanim lang po. Kaya si Bebe, bilang ko na drum seeder, Bebe. Bala ka. 12,000 ka ako. Hayaan mo na, sige, sabi niya, bili ka. Kung yan ang ikasasaya mo. So, ayun po, mga ka-farmer, binili ko na. Drum seeder. Ayos naman. Linisin na lang ng maigi, then stock uli. See you next season, di ba? So, abutan na po ng tag-init yan, yung susunod natin. Mga November na naman siguro yan.
So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po at naiutos ko na naman at ako'y tatawid na naman sa kabila. Yan po ang aking trabaho. May activity pa doon. Papakain pa ako ng aking mga kalapate. Tapos bukas pa-deliver ako ng baboy. So yan, maraming salamat at magandang buhay. Sana po ay success itong ating drum seeding. Ano pa lang naman to, trial pa lang, no? Isang natapat pa sa tag-ulan. So mahirap i-judge pagka mahina ang ani, sabihin mahina naman ang ani, pero susubukan pa natin yan sa tag-init. So ayan, maraming salamat ulit. Ayan, thank you.